What's up mga kapatid? Nagbabalik na naman si Boss Lucio at para sa video natin na to, unang-una papasalamatan natin kaagad dito ang Lexar Philippines sa mga pinadala sa ating product dito at ito'y bagay na bagay lalong-lalo na sa mga content creator, sa mga gumagawa ng mga short movie, short clips, okay, na mayroong mga magagandang camera. Ito, Lexar product ang inyong solusyon, okay, para sa mga ganyang problema. So mamaya papakita ko sa inyo kung ano itong mga to. So mga kapatid natin, syempre kung gusto nyo pa makakita ng mga gantong unboxing, tech review at PC build, don't forget to like, share, and comment, subscribe at yung malita bell para lagi kayong updated sa ating mga ginagawang video. So tara, umpisa na natin. Pero syempre, bago natin umpisahan itong ating video na to, baka ikaw ay naghahanap ng isang malupit na streaming layout para sa iyong streaming. Meron dito mga animated, high quality, at ang pinakamalapit dito, it's copyright free. Saktong-sakto ka dahil this video is sponsored by OnThat.TV. Sobrang dami mong pwedeng pagpilian dito na themes na pwedeng bumagay sa iyong live streaming layout. Nandito na lahat. Example, the webcam overlay with the labels, green screen webcam with the labels, at mga animated talking banner, animated overlays, at mga scene transition na pwedeng mag-improve para sa iyong live streaming. Meron na ring starting banner, pause banner, at ending banner. Kung gusto mo ng mga gaming profile, gaming background, gaming cover photo, gaming panels, lahat ay nandito sa OnThat.TV. Gusto mo rin ng mga emojis or mga subscription stickers, meron din dito sa OnThat.TV. Sobrang solid at sobrang lupet bumili ng mga streaming layout dyan sa OnThat.TV. Napakadali lang pumunta dyan guys. You can see the link on the description box, www.on.gg/boss_Lucio. At dahil mahal ko kayo, pag bumili kayo dyan guys, meron kayong 50% off once na gamitin nyo ang coupon code na Lucio. Gumanda na yung streaming layout, nakamura ka pa. So umpisahan na nga natin dito sa isa sa mga pinaka-favorite ko na pinadala sa atin dito ni Lexar. Ito yung NVMe M.2 SSD. So para sa ating mga computers and laptops, or meron na rin mga tinatawag ngayon guys na extra external drive mga kapatid natin, pero meron sang slot ng NVMe. Pwede po ito mga kapatid ng M.2. Ito ay mga kapatid natin ang NM790. So ito ay PCIe Gen 4x4. Makita nyo naman sa kanyang itsura dito. Wala siyang heatsink. At ang ganda ng kanyang packaging. And nakalagay din dito, 2 times faster than PCIe Gen 3. So ito ay Gen 4 na. So buksan na natin. So available din sa kanila yung mga iba't ibang mga size ng gigabyte guys. Pagdating sa M.2, meron din silang 512, okay, 128. Pero itong pinadala sa atin is 1 terabyte. Ayan, ito si M.2. Ayan o, napakanipis na lang niya, okay? So makikita nyo guys, wala na siyang masyadong heatsink dito. Hindi kagaya ng mga ibang M.2 or ng ibang NVMe mga kapatid natin. Meron silang mga heatsink. Mas less consumption ito sa power natin. 40% ang less na to kumpara sa Gen 3. So in short, dahil less power consumption na siya, hindi na siya ganun kabilis mag-init. So napaka-advantage ng Gen 4. Mabilis na, hindi pa ganun kabilis mag-init. So napaka-advantage yun. Alam naman natin na mga kahit anong gadget, devices, pag nag-init yan, kahit napakalupit yan, babagal yan. Okay? Kasi nag-iinit. So napakabilis magpasa dito ng mga 4K at kayang-kaya nito yung 8K resolution. Sobrang bilis magpasa dito sa NVMe M.2. So next naman natin, saktong-sakto, swak na naman ito sa isang content creator or sa mga filmmaker dyan na merong malulupit na camera na nagsushoot ng mga high quality or high resolution like the 8K or the 4K. At ito mga kapatid natin sa mga hindi pa ganun ka-aware sa mga cameras. Dati, nung phone lang ang gamit ko, di ba ang mga phone ngayon, ito lalo na the iPhone 14 Pro Max ay merong mga 4K 60 to, di ba? So, nung nag-camera na ako, tapos may 4K siya, and then bumili lang ako ng normal na memory card, nagulat ako, hindi nire-read no memory card na yon
yung pang 4K. Nare-read siya sa mas mababang resolution like the 1080p or the 720. Pero pag sineset ko yung camera ko ng 4K, hindi po pwede at hindi daw po pwede yung memory card. Doon ko lang na-realize na kailangan pala pag mas mataas ang resolution, mas mataas yung klase ng iyong memory card. Dito na nga pumapasok yung read and write. Okay? De, syempre, the more na mas mataas ang resolution, mas mataas yung nire-write. Okay? Dun sa memory card. So ngayon, ito na yung pinaka-latest innovation na naman pagdating sa memory card. Ito nga yung CF Express. So may dalawang klaseng CF Express. Ito yung Type A and then Type B. So si Type B, ito yung pinadala sa atin. Ito ay 1 terabyte din. Eh grabe. Eh pwede mag-shoot ng 8K RAW. Gold series na rin. Available din dito yung kanilang silver series. 1900 megabytes per seconds pagdating sa kanyang read. At meron itong 1500 pagdating sa kanyang write speed. And take note lang, itong si Type B ay hindi para sa mga Sony camera, pang Canon and Nikon lang. Kung gusto nyo, kung ang camera ninyo ay Sony, ang kailangan ninyong bilhin is yung Type A. Okay? Kung meron kayo ng mga A7S3, A7 IV, di ba, ng Sony FX6, okay? Mga Type A yan. Ito Type B para sa mga Nikon and Canon's camera. So sa itsura pa lang nitong Type B, makikita nyo na, or the CF Express, eh malayong-malayo na siya dun sa mga na familiar nating memory card. Ito yung mga SD card, okay? So malayong-malayo na ang itsura nitong CF Express. So para na siyang processor kung titignan natin. So itong Type B ay medyo malaki. So si Type A ay medyo manipis. Ayan, ganyan siya, maliit siya, okay? Ayan si Type A. Which is, hindi pinadala sa atin ni Lexar, okay? Na marami tayong Sony camera, pero ang pinadala sa atin ito. Gusto ko sanang gamitin. Pero yun nga, at least, di ba? Advance tayo sa future. Malay mo, magkaroon tayo ng mga Canon or ng mga Nikon camera. Okay, meron na tayong memory card. Okay, the CF Express. Ayan, ayan lang yung itsura niya. Ganyan lang. Di ba? Yan lang. Yan na yun. So, pag may ganito ka memory card, kaya mo na mag-shoot ng mga 4K ng iba't ibang mga format, 8K RAW ng iba't ibang mga format, kayang-kaya na ng CF Express ni Lexar. Yan. Ito ang Type B Gold Series nila. Pero syempre, kung meron ka ng ganito kagandang memory card para sa yung camera, tapos nag-shoot ka ng matataas na resolution, tapos ang gamit mo lang ay USB cord para sa yung camera para maglipat ng files, eh Diyos ko, abutin kang siyam-siyam. Okay? Para malipat mo lang ang yung mga files papunta sa iyong computer para ma-edit mo na, abutin ka talaga ng sobrang tagal. Narinig din tayo ni Lexar at pinadala na tayo dito ng isa sa mga latest na naman nila na card reader. Okay? Iba na ang card reader ng mga CF Express ngayon. At iba rin ang card reader ng CF Express Type A and Type B. So, syempre dahil Type B yung ating CF Express, ang pinadala sa atin dito is Type B rin. Ayan. So, naka-indicate naman yan sa kanilang packaging. Makikita nyo dito, CF Express Type B. And then, USB 3.2 Gen 2 reader. Ayan. So, dahil Type C na ito, eh napakabilis nito magpasa ng mga files para sa ating mga computers. Ayan, oh. So, sobrang solid ng kanyang cables pagdating sa kanyang USB Type-C to USB Type-A. Meron din siya ditong cable para sa USB Type-C to Type-C. So, ito na yung mismong card reader. Ayan, napakaganda. Napakabigat niya. Ayan, oh, napakaganda ng itsura. Diba? Eh, baka Lexar yan. O, di ba? So, sa likod, nandito yung kanyang interface, the USB Type-C. Tapos, dito sa harapan, nandito yung kanyang CF Express Type B reader. So, dito nyo sasalpak ang inyong mga Type B na CF Express. And that's it. So, pwede na siyang ma-read na mas mabilis kumpara sa normal na USB cord lang ang gamit. So, ito yung itsura niya. So, napakaganda. Kilala si Lexar pagdating sa mga product na to, the memory, the storage, okay, the card reader. Kilalang-kilala si Lexar dyan at sobrang tested na namin si Lexar dahil Lexar din talaga yung ginagamit namin na card reader at sobrang bilis magpasa ng files sa ating mga computers or sa mga iba nating gadgets gamit yung card reader nila. So, yun lang mga kapatid natin. Again, ulitin natin, okay, para sa ating memory sa ating computers and laptops. Ito ang SSD NVMe M.2 NM790
At nandito naman yung kanilang CF Express Gold Series Type B 1TB din. Ayan, ito naman yung mga para sa Nikon and Canon camera. So ito naman yung card reader para sa ating mga Type B CF Express. At may different card reader din para sa mga Type A CF Express. Lexar Philippines. Lexar, baka naman, pengin naman ng mga Type A dyan kasi puro Sony camera yung gamit natin dito. And syempre, Lexar, gusto ko rin po humingi ng pasalamat sa inyo sa pagtitiwala kay Boss Lucio para ma-review at masubukan ang inyong mga product at maging part ng aming content team ang inyong product. Napaka-solid ng inyong product, kaya maraming salamat po, Lexar Philippines. Kaya kung gusto nyo pa makita ng mga gatong unboxing, tech review, and PC build, don't forget to like, share, and comment, subscribe at yung malita bell para lagi kang updated sa ating mga ginagawang video. Again, this is Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!